po tayo mga kapatid sa ating panalangin. Dakilang Ama, Yahuwa, na banal at makapangyarihang ka po sa lahat. Sa umagang ito'y matutunghayan mo ang iyong mga lingkod na nakatayo sa iyong banal na harapan, Ama. Nagpapasalamat kami ng walang hanggan sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin. Katunayan, Ama, taglay pa namin ang aming buhay at lakas. Lalong-lalo na ang aming karapatang sambahin, purihin ang iyong napakabanal na pangalan. Patawarin mo sana kami sa aming mga nagawang pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Ama. Sana'y patuloy mo kaming gawing karapat-dapat sa iyong banal na paningin. At kuminsan naman, Ama, nalulungkot kami sapagkat sa ganitong mga pagsamba, naaalala namin ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kamag-anak at kakilala na hindi na namin kasama sa ganitong mga pagsamba. Nagkahiwa-hiwalay kami, Ama, dahil ito ang iyong kalooban. Ito ang tunay na pagkilala sa iyo at pagsamba sa iyo, Ama. Kung sila man ay hindi pa natatawag, ikaw ang nakakaalam, Ama, kung ano ang kadahilanan. Pero nakikiusap kami na sana'y sama mo rin sila. Nadaya lamang sila ng salita ng isang tao. Nadaya sila sa maling pananampalataya. Buksan mo sana ang kanilang mga puso, ang kanilang kaisipan, magliwanag upang makita nila ang tunay na paglilingkod at pagsamba sa iyong banal na pangalan. Basbasa mo sana ang aming pagsamba, lalong-lalo na ang aming kapatid na maghahayag ng iyong mga salita. Sana ang iyong mga salita ay magsilbing inspirasyon sa bawat isa sa amin. Ito sana ang maging gabay namin sa araw-araw ng aming buhay. At ito rin sana ang magbigay bakod sa aming paglalakbay sa mundong ito upang huwag na kaming maligaw at makasama na kami pagdating ng aming Panginoong Yahushua. Tulungan mo sana ang bawat isa sa aming paglalakbay, lalong-lalo na ang sanlibutan ito, Ama, ang mga naghihirap, ang mga nakararanas ng digmaan. Sana'y bigyan mo ng kapayapaan ang kanilang buhay. At sana'y basbasa mo rin ang abuloy na handog ng iyong mga anak, na ito sana ay magsilbing gamit upang maihayag pa ang iyong mga salita sa iba't ibang panig ng mundo, Ama, upang lalong marami pang tao ang makakilala sa iyong napakadakilang pangalan at sa iyong mga banal na salita. Basbasa mo sana ang aming mga paglilingkod sa iyo, na sana'y lalo kaming maging matibay at sana'y wala nang mahihiwalay pa sa pagsamba at paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Sa pamamagitan ni Yahushua na kanyang anak.
siyang kasalanan ang ating mapagkuyan. Tayo ay sumalanan sa mabuting gawa. Ang alwalhatian ng mga sa atin ay magliwanag. Pangingin ng ilaw niya, ibalik ang aral. At kapawawalan niya Mga magulang at mga mahal na kapatid, katulad ng ating nadinig sa panalangin ng ating mahal na kapatid, tayo ay naghahangad na makapagpatuloy hanggang sa dako paroon ng ating paglilingkod. Alinman ang mauna man ang ating kamatayan, o kaya naman ay ang pagdating ng Panginoong Yahushua sa araw po ng rapture o pag-agaw sa mga taong Kanya. Tayo ay dapat na magpatuloy katulad ng paksa sa kasiglahan tungo sa kaligtasan. Hindi ho nangangahulugan na hindi na tayo lilingon sa nakaraan. Totaling atin ang lilimutin ang nakaraan. Alam ninyo ng nakaraay kasaysayan. Pero ang biblical history, ang kasaysayan sa Biblia, ay napakahalaga. Kapupulutan natin ng mga magagandang aral, kapupulutan din natin ng mga ginawa ng mga unang lingkod ng Diyos na ayaw ng Diyos, masama sa harap ng Diyos, para wag nating panularan. Mahalagang malaman natin ang parehong sitwasyon noon at ngayon sapagkat ito po ay may kaugnayan para tayo ay magkaroon ng mas maligaya na kinabukasan. Kaya kailangan ay both ends alam natin. Ang sabi nga, ang masama't mabuti alam natin. Ang nakaraan at pang-presente alam natin sapagkat ito may kinalaman sa ating panghinaharap. Di po ba, mga mahal na kapatid? Kaya ang sabi nga po, katulad po ng ating pong mga nadidinig na mga quotations, ang sabi, yesterday says, forget me, but learn from me. Sabi nung yesterday. Today's, ngayon, says, embrace me, yet utilize me. Yan ang presente. Tomorrow says, anticipate me, then prepare for me. Yan ang mga kasabihan na mga kawikaan o quotations na kapupulutan natin ng aral. Kaya ang sabi pa nga, thank the past for all the lessons it taught you. Yung naituro sa atin nung nakaraan. Thank the past for all the lessons it taught you. Anticipate the future for all the blessings and it has in store for you. Asahan natin ang darating na panahon sapagkat mayroon pong blessings naka-install for us. Para sa ating mga Yahusyano, ang naka-install ay ang ating pong pinakalulunggati, ang ating pinakaaasam-asam, ang kapahingahan ng ating kaluluwa sa piling ng Diyos at sa piling ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya dahil dito, mga kapatid, ano ang inaasahan ng ating Panginoon Diyos na si Yahuwah sa atin na mga kabilang sa very small remnant sa natirang bahagi po ng Daughter of Zion o ikatlong grupo ng Iglesia ni Cristo sapagat ang majority sa kanila ay sumunod sa leader nila at hindi na kay Yahuwah. Pakinggan po natin itong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos. Ito'y isinulat niya nang siya po'y nasa bilangguan pa. Eto, pakinggan po natin. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan ko yon dahil ito ang layunin ni Kristo o ng Kristo Yahushua nang tawagin niya ako. Mga kapatid,
Hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Mga kapatid, ano ang inaasahan ng Panginoon Diyos sa atin para atin pong makamit ang kaligtasan sa araw po ng pag-agaw? Yan ay sa rapture. Yan ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan ng ating pinanggalingang iglesia, mawalang galang na, ligtas kami sa araw ng paghuhukom. Ang araw ng paghuhukom, pagkaraan pa ng mahigit sa 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang ating kaligtasan, hindi sa araw ng paghukom, delikado yun. Ang ating kaligtasan ay sa araw ng pag-agaw sa mga taong kay Yahushua na sumusunod sa kanyang mga kalooban. Ang mga datnang patay, unang bubuhayin, ang darat ng buhay, hindi na makatitikim ng unang kamatayan, kundi sila'y babaguhin sa isang kisap mata at ang mga yan ay sasalubong sa Panginoon doon sa alapap at maghaharing kasama niya at pagkaraan ng 7 taon na tribulation o great tribulation ay bababa kasama niya at maghahari ng 1,000 taon. Yan ang millennial kingdom. Yan ang kaligtasan ng mga iglesia ni Yahushua, mga kapatid. Kaya ano sabi ni Pablo? Ano ang kanyang paalaala sa atin? Ang sabi ho niya, hindi ko pa sinasabing nakamtan ko na ang lahat. Si Pablo may umaasa din sa inaasahan natin. Sabi pa nga niya, kaya na may naging ganap na ako. Hindi ganon si Pablo. Pero sa halip patuloy akong nagsusumikap para makamtan yon. Dahil ito ang layunin ng Kristo Yahushua nang tawagin niya ako. Kaya ang Pablong Apostol ay hinihikayat niya ang kanyang sarili, pati na po ang mga kay Yahushua, magpatuloy, magsumikap para makamtan. Alin yun? Yung pong pinakalayunin ng pagkakatawag sa atin ng ating Panginoong Yahushua. Ano nga po yun? Ang sabi ng Biblia ay makamtan natin ang nasa hinaharap. Yung future. Kaya anong ginagawa niya? Yung nakaraan, kinakalimutan niya na. Hindi sa sentidong kanya nang completely ililinasan yun o kaya aalisin sa isipan niya yun. Diba? Kaya si Apostol Pablo, kung ating babasahin yung mga sinulat niya, meron siyang mga sinasabing kung noon, diba? So makapit nagre-refer siya sa nakaraan o sa past sapagkat natuto siya. Di ba? Sa nakaraan. Pero ang nakaraan, hindi naman natin pwede ibalik pa yun eh. Di ba? Ang nakaraan ay nakaraan na. Sarado na po yun. Ang ngayon, open. Yung future, yun ang ating pinaghahandaan, mga mahal na kapatid. Kaya, bukod sa riyan, ano pa ang pahayag ng Apostol Pablo para ipakita sa atin na kailangan tayo ay tumingin sa nakaraan, pero maging referensya yon para tayo matuto ngayon at para mapaghandaan ang panghinaharap. Ito papahayag ng Apostol Pablo sa aklat po ng Korinto. Basahin natin. Ito ho nakasulat, mga kapatid. Next slide. Ayan. Sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Yan ang analogy. Yan ang paghahalin tulad ng Apostol Pablo. Ang wika niya, sa pagsunod natin sa Diyos ay para tayong mananakbo. Di ba? Sapagkat ang paghahanda sa future, pagsunod sa Diyos, ay para tayo ang wikang mananakbo. Alam ninyo na sa isang takbuhan, marami ang sumasali, ngunit isa lang ang nananalo. Totoo po yun, di ba? Gaano man karami ang participant sa isang palaro o sa isang takbuhan, isa lang po. Walang tabla, isa lang ang mananalo ron. Yun ang bibigyan ng tropyo. Yun ang first, second, third, and fourth, and so on and so on. Di ba? Sabi pa, kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala.
Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Kaya nga, may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ako pa ang hindi makatatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Paano pa tayo hinikayat ng Apostol Pablo sa pagsunod sa Diyos bilang paghahanda sa ating future o panghinaharap? Gumamit siya ng analogy o pagtutulad. Ang pagsunod ng wika sa utos ng Diyos para tayong mga mananakbo. Sa mga mananakbo, marami sila, isa lang po ang magkakamit noong panalo, yung first, kumbaga sa takbuhan. Di ba? Halimbawa, 100-meter dash, isa lang po mananalo ron. Batay sa oras, maaaring halos magkasabay, pero makikita ninyo may diferensya po dyan. Isa lang talaga mananalo. Kaya bilang mga manlalaro, ang sabi ni Pablo, pagbutihin yung pagtakbo. Sabi nga doon sa mga Kristiyano na taga-Korinto, pagbutihin ninyong pagtakbo. Kaya hindi lang basta tayo ay naglilingkod, pinagbubuti natin ang ating paglilingkod. Kaparis ng mga manlalaro. Pinagbubuti nila. Di ba? Ano layunin? Makamit yung gantimpala. Anong uring gantimpala po yun? Hindi ho nagtatagal. Kaya para magawa po nilang makamit yung gantimpalong hindi naman nagtatagal. Kasi yung premyo, yung tropyo, dekorasyon lang yun eh. Sa araw na yun, bibigyan ka ng tropyo o kaya medalya bilang nanalo sa isang palaro. Passing po yun, pansamantala lang po yun. Pero ganun pa man, ang sabi ni Pablo, alam niyo, para makamit nila yon, dinidisiplina nila ang kanilang sarili. Nagsasanay. Ay may mga training po yan. Di ho ba? Katulad ng mga boksingero. Pag nakita ninyo ang mga talagang tedious, napakahirap na pag-iinsayo sa layuning manalo pagdating sa labanan. Di ho ba? Di lalo ho tayo. Paano yung pagsasanay, kapatid na ministro? Pagsunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos para ating makamit yung ating inaasang gantimpala. Anong uring gantimpala po yun? Gantimpalang magtatagal magpakailanman. Gaano tayo kasigurado ron? Baka yan ay pantasya lang. Baka yan po'y pangako lang. Gaya ng pangako ng hindi man lahat ng mga politiko na ang pangako ay napapako. Sabi ni Pablo, kaya nga, may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Makatwid, ang ating paglilingkod, pihado, sigurado. Paano niya itinulad? Kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Sabi ni Pablo. Di ba? Tingnan ninyo mga boksingero. Pagka sila'y sumusuntok ng malakas at hindi ho tumama sa kalaban, malaking lakas ang nawala sa kanila. Di ba? Pero pagka ikaw ay may pagsuntok mo, may pinatatamaan ka, talagang malakas ang impact nun sa kalaban mo. Malamang sa mananalo ka. Tayo ho, bilang iglesia ni Yahushua, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Hindi ala tsamba ito. May hula ang iglesia ni Yahushua. Mula roon sa pagtalikod ng grupong malaki sapagkat ang kanilang binigyan ng kapurihan sa magitan ng salmo at mga awit ay ang kanilang unrighteous leader, hindi na ang righteous one. Sinong righteous one? Ang Diyos ng Israel na si Yahuwah. Kaya tayo, anong ginawa ng Diyos? Nagtira ang Diyos ng napakakaunting labi sa anak na babae ng Sion na dito ay maglalagay siya ng mga namumuno na gaya ng dati, kasangguni na gaya ng pasimula at papalitan ng kanyang pangalan, hindi na iglesia ni Kristo, kundi iglesia ni Yahushua na, sapagkat sa dalawang terminong Kristo at Yahushua, alin sa dalawang pangalang may kaligtasan? Yung pangalang Yahushua. At ang sabi, magiging pantay-pantay na.
Kaya dito pantay-pantay tayo mga kapatid. Kung mayroon man tayong tinatawag na pagkakasunod-sunod, ang Diyos na si Yahuwah sa taas, sa gitna ang ating mediator na si Yahushua, at lahat tayo, mga followers, pantay-pantay. Mayroon maaaring may iba't ibang katungkulan, pero pantay-pantay tayo rito. Ang trabaho ng mga ministro, mangaral, magpayo. Ang mga elders ng sambahayan, magpayo at ipaalaala yung mga aral. Hindi ho ba? Mayroon tayong nasa technical staff na mayroon tayong mga awit. Mayroon tayong nasa ating pong iba't ibang mga gawaing gumaganap ng kanilang mga katungkulan. Pantay-pantay tayo rito. Di ho ba, mga kapatid? Kaya ang sabi, sigurado natin, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Kaya anong kailangan natin? Disiplinahin natin ang ating katawan. Bakit? May masamang nasa ito eh. Hanggat tayo nasa laman na ito, huwag nating gawing sabing, ako po ay matuwid na po. Hindi natin pwedeng sabihin po yun. Nasubukan na po natin yan. Na nang tayo madapa at nang tayo'y humiling sa Diyos, tayo pinatawid, ramdam natin yon. Ang nasa isip natin nun, gagawa na ako ng tama, hindi na ako gagawa ng masama, hindi na ako. Ay, ako po, nabibigo ho tayo. Totoo po yun, mga kapatid. Napapailing tayo minsan at nasasabi natin, talagang hindi natin magagawa na tayo maging righteous sa harap ng Diyos. Eh, sabi nga ni Pablo ayun, no? Ang masasamang pagnanasa nito, sa ano yung nito? Yung katawan natin. May masamang pagnanasa ito eh. May nakita yung mata. Nagnasa ngayon yung tao. Pagnanasa yun eh, ng katawan. Kaya mabuti pa yung bulag minsan eh. Walang nakikita. Walang nagagawang kasalanan. Wala siyang pagnanasaan. Pero tayo bilang iglesia ni Yahushua, ang sabi nga ng isang pilosopo, if eyes are made for seeing, then beauty is excuse for being. Kung ang mata ay nilikha para ating itingin sa makatwid ang kagandahan, ay pwede nating tignan. Pwede nating tignan ang kagandahan bilang paghanga. Pero huwag ka nang mag-isip pa ng beyond that. Sapagkat pagka tayo nag-isip ng higit pa ron, baka tayo mahulog sa pagnanasa. Sa panahon pong Kristyanismo, ang ikay po'y tumingin sa isang opposite sex na mayroong kang pagnanasa, nagkakasala ka ng pakikiapid. Noong panahon nila Mueses, para ikay magkasala ng fornication, gagawin mo yung illegal na sex. Diba? Para ikay magkasala ng adultery, gagawin mo yung illegal na sex. Pero sa panahong Kristyanismo, lalong pina-enhance, lalong pinatindi at ginawang ikangay mas matindi kaysa dati. Tumingin ka lang eh. Kaya anong kailangan? Disiplina. Pagka alam natin may alok ang demonyo, o tumingin ka ron. Huwag ka nang tumingin. Iwasan po natin. Yan ang ginagawa natin, mga kapatid. Kapag sa araw-araw na ating pong pakikahalubilo sa mundo, marami tayong mga taong namimit along the way, at yung iba minsan ay talagang nagpapakita ng tukso, kaya mga tukso, iwasan po natin yan. Bakit? Sabi nga ni Pablo, kasama sarili niya, pag hindi ko sinubil ang aking sarili at pagnanasa, baka pagkatapos kong mangaral ng magandang balita sa iba, ako pang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Tama nga naman. Di po ba, mga kapatid? Ano pa? Ano pa ang pahayag ng Apostol Pablo na ito po ay maghihikayat sa atin na tayo po ay kailangang matutong dumisiplina sa ating sarili para makamit natin yung ating inaasahang kaligtasan sa araw ng rapture. Pakinggan natin. Dito po sa Hebreo. Ito, nakasulat. Next slide. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutuo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Ano ibig sabihin? Sabi ni Pablo, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutuo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Ibig sabihin, napapaligiran tayo ng iba't ibang mga ngaral at iba't ibang mga doktrina. Kaya ano sabi? Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy
sa takbuing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Yahushua na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin niyo ang mga tiniis ni Yahushua sa paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Ano po ang pahayag pa ng Apostol Pablo para tayo po'y matutong mag-control ng ating sarili at pagnanasa at makamit yung ating inaasang kaligtasan. Maraming mga maling reliyon ngayon na kanilang pinatotohanan ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya ibig lang sabihin, ang bigat ng labanan ngayon. Kung ikay mahina-hina, madali kang maupatan. Kung mahina-hina ka at hindi ka katulad ng mga Biryano na nakikinig pero nagbabasa at nagsusuri, baka maakit tayo ng matatamis na pananalita ng iba't ibang mga mangangaral na baluktot naman at talikod at ika nga ay sinsay sa katotohanan. Ay sabi, talikuran natin, yun ang ating, kasi mayroong nagpapabigat sa atin Hindi yung ating weight. Diba? No, it doesn't matter. Hindi weight ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito yung nagpapabigat sa ating pasan at sa ating pagtakbo o paglilingkod. Ano po yun? Yung kasalanan. Yan ang pumipigil sa atin. Yan ang nagpapabagal sa ating paglilingkod. Nahahadlangan tayo nung kasalanan. Nahihila tayo nung kasamaan. Kaya ang iba'y patuloy, tayo naiiwanan na. Kaya anong dapat natin gawin? Buong tiyaga. Ano yun? Na tumakbo sa itinakda ng Diyos para sa atin. Doon tayo sa pathway na inilaan ng Diyos na ating lakaran, takbuhan, na ating pagdaanan. Doon po tayo dapat dumaan. Lahat ng sagabal, huwag nating pansinin yon. Sapagkat yung po'y mga pakana ni Satanas para tayo hindi makarating doon sa hangganan o sa finish line. Paano natin magagawa yon? Meron tayong dapat na pagtuunan ng ating paningin. Sino? Ang ating Panginoong Yahushua. Ang sabi sa Diyos, ituon natin ang ating paningin kay Yahushua. Bakit sa Kanya? Siya pong sandigan ng pananampalataya natin mula sa pasimula hanggang sa katapusan. Di ba totoo yun? Saan ba tayo nakasandig? Saan ba tayo nakatayo? Saan ba tayo po nakapundar? Ang ating pundasyon ay ang Panginoong Yahushua. Kaya tayo naging iglesia ni Yahushua dahil kay Yahushua. Siya ang ating saligang bato sa pasimula hanggang sa katapusan. Sa Kanya tayo nakatuon. Sa Kanya dapat tayo mag-focus. Bakit? Naghirap siya para sa atin. Di ba? Yung paghihirap ng ating Panginoong Yahushua, una, para sa Kanya yon, para siya'y makarating sa piling ng Diyos. Actually nga, nandun siya sa kanan ng trono ng Diyos para naman sa atin, isipin yung mga tiniis ni Yahushua sa paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob sa makatuwid. Ang ating dapat maging inspirasyon, ang naging paghihirap ng ating Panginoong Yahushua para sa atin, para wag tayong panghinaan ng loob. Bakit? Araw-araw tumatanda tayo. Araw-araw dumarami sakit. May sakit sa gilid, may sakit sa dibdib, sa ulo, isa lahat yata ng bahagi ng katawan natin nananakit. Kasama na siguro sa pagtanda po yan. Pero kailangan po, huwag tayo nakapokus doon. Baka naman sa ating sobrang pag-iisip tayo sa ating karamdaman, tayo bumagal sa paglilingkod. No. Sabi nga, kahit tumatanda, kahit nanghihina, ang pagkataong loob ay lumalakas ng lumalakas. Parang agilang hindi napapagod. Diba? Sa kalilipad. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na dapat nating matiyak ng ating pinapractice kalooban ng Diyos. Bago natin gawin, teka muna, aral ba ng Diyos ito? Ay baka hindi po Ganon ang Biryano. Ganyan ang Yahushiano. Tinitiyak po natin para wag masayang ang ating pinaka-asam-asam na yan nga po ang pagtatamo ng karapatan, makasama ng permihan ang ating Panginoong Yahushua at ang ating Panginoon Diyos.
Kaya salamat sa Diyos. Bakit? Nang tayo maalis doon, maraming ipinakita sa atin ng Diyos na mga katotohanan matagal nang dapat na ituro pero hindi itinuro. Natutunan natin, mga kapatid, na ang importante ay si Yahushua, hindi yung very, very important person sa kanila. Ang very, very important person sa kanila, sa iglesyang pinanggalingan natin, kung kanilang ipanalangin, basbasan mo po ang pinakamamahal namin, mahal na mahal namin kayo. Pinakamamahal mo siya, yung leader nyo. Paano si Yahushua sa buhay mo? Mahal mo lang. Hindi mo pinakamamahal? Mahal na mahal namin kayo. Si Yahushua, mahal namin si Yahushua. O mahal namin si Jesus, sabi nila. Yung leader nyo, mahal na mahal namin. Naku, Diyos ko. Ang tindi nun, di ba? Salamat, nalaman natin. Ang dapat nating pag-ukulan ng mga katagang very, very important person ay ang Panginoong Yahushua. Pinaka-important na tanting tao, si Yahushua. Wala nang iba. Ngayon, natutunan rin natin na yan palang registration na hindi totoo. Ano yun? Control. Wala pala silang karapatang magtala. Isipin nyo yung talaan ay ginawang halimbawa sa pagdoktrina. Yung halimbawa, ipinalit doon sa doktrina. Ang doktrina, sino mang inyong talian. Ano ibig sabihin? May kinalaman yun sa problema ng mga kakapatid. Pag mayroong atrocities o hindi pagkakaunawaan, diba? Sino man ang inyong talian. Ano yung tali? Yun ang ipinagbabawal. Diba? Yun ang improper. Yun ang hindi dapat gawin. Yung pagkakalag, yun naman po ang pinapayagan. Kaya pagdating sa problema ng mga kapatid, tali at kalag. Ang tali, kung ano yung pinagbabawal sa pag-aayos ng mga problema ng kapatid. Yung kalag, yun ang pinapayagan sa pag-aayos ng mga kapatid. Isipin nyo, mula doon sa doktrinang yon, tali, tala, tali, tala, tali, tala. Naging, ang halimbawang talaan, ipinalit sa tali. Sa mga kapatid, yung halimbawa o tuntunin, ipinalit sa doktrina. Salamat na laman natin yun. Yan pala'y wala. Yung pala'y control. Okay, hindi ka nakatala rito, hindi ka nakatala rin sa langit. Sino-control nila yung miyembro? Bakit natin paulit-ulit na inukirkir ito? Sana yung iba kasi hindi nakikinig Malayo kung nakikinig ngayon. Malalaman nila. Di ba? Na ito palang talaan control lang sa miyembro. Panakot, scarecrow, para kang tinatakot lang. Wala. Sino sila para magtala? Pambihira namang kaisipan yun. Ang tindi naman ng kapangyarihan nila. Di ba? Itatalakan nila rito. Pwede ka itatalakan ng Diyos na langit. Pagka binurakan nila rito sa talaan, buburahin. Ginagawa pa nilang ang Diyos ang sumusunod sa kanila O di ba? Nakita din natin yon mga kapatid. Yung salitang obey and never complain, sa Diyos lang yon. Hindi sa tao. Doon sa kanila, obey sa iyong leader. Do not complain sapagkat sila'y bigay ng Diyos. Ano man ang sabihin nila, sumunod ka, puro tama yan. Naging kulto na pati. May kulto po dyan Di ba? Naglason lahat ng miyembro. Sapagkat sabi ng leader, uminom tayo ng lason. Uminom lahat ng miyembro. Ayun, patay. Magbasa kayo. Nandiyan po yan. I-google po ninyo. Panatisisin yun. Yan ang kulto. Di ba? Kulto po yan Di ba mga kapatid? At saka ang may karapatan daw na maglatag ng desisyon ay isang tao lang. Sino yun? Yung kanilang taga-pamahalang pangkalahatan. Ako nun, sunod din ako ng sunod doon. Maging sa eleksyon, siya daw dapat na ang pasya niya, dapat nating pagkaisahan. Saan nandun yung ating right? Nasaan na ngayon yung ating karapatan na i-exercise yung ating pong ay sariling pasya? Inaraw na nila. Tayo naman, tiwalang-tiwala na tama ang gagawin nila. Kaya ipinaubaya natin sa isang tao, kaligtasan natin. Mali po yun. Ang sabi ng Biblia, siyasatin ninyo ang kasulatan, basahin ninyo ang kasulatan sapagkat maraming mga bulaang mga propeta ang tatayo at ikangay mga ngaral sa mundong ito, lalo na sa mga huling araw. Kaya importante, nakikinig na tayo, inuunawa pa natin at ating binabasa kung tama Biblia.
o kung tama yung sinasabi nila at ayon sa Biblia. Ganon tayo. Salamat at tayo po'y nakaunawa. Alam niyo, lahat ng organized church, yung mga organisado, may hierarkiya. 99% po dyan, mga kapatid. Tatandaan po natin. Ang naipasusunod nila, maaring gumagamit ng Biblia, ang naipasusunod nila sa miyembro, yung gusto nila. Totoo po yun. At yan po ay hindi leader ang Yahusya. Sa lahat ng organized churches, sa Katoliko, ang leader dyan yung Papa. Di ba? Ano katunayan? Siya ang leader. Siya ang visible leader. Ang invisible, ang hindi nakikitang leader daw ay si Yahusya. Vicarium Filii, kahalili ng anak ng Diyos. Kumot kahalili ng anak ng Diyos, lahat ng sinasabi ko ay totoo. Meron naman dun sa Davao. Ang pangalan niya ay may kinalaman yata sa pag-aabuloy. Ang sabi niya, anak daw siya ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos, kaya lahat ng sasabihin ko, nako, ang dami namang naakit. Milyon-milyon ang naakit at nakapagpagawa pa ng pinakamalaking nalampasan pa yung Philippine Arena. Pagdating sa capacity ng taong pwedeng ay mapaloob doon sa arena na yun. Mayroon ding mga ibang leader ng tawag sa kanila ay TP. Na ang pasya nila, lalo maging sa halalan, sundin nyo kami. Kapag ang pasya namin, pasya ng Diyos. Ganun ba? O iba't sa Amerika, hindi nyo pinatutupad yan. O di hindi applicable rito. Bakit hindi applicable? Dahil sa tututo lang marami. Akala ko ba susunod muna kayo sa Diyos bago sa tao? Dapat ipairal nyo sa Amerika yung magkaisa sa pagboto. Subukan yung gawin yan kung hindi itatax kayo ng Amerika. Di ba? Nalaman natin yan nang tayo ay nahiwalay na ron. Bakit noon na hindi natin alam? Kasama tayo sa picture. Paano natin makikita sarili natin? Di ba mga kapatid? Kaya dyan sa mga iglesia na organisado, nandyan po ang kung tawagin ay may hierarkiya. Ayun na, may hierarchy. Samantalang sabi ng Biblia, huwag kayong patawag na guro, lahat kayo equally brothers. Equally. Pantay-pantay na magkakapatid kayo. Yan sabi, sa lahat ng mga followers ni Yahusha, ang tunay, pantay-pantay. Diyan po sa organized church, may hierarkiya. May papa, may archbishop, cardinal, lahat ng yan, mga Diyos-Diyusan yan. May TP, may second TP, may mga sanggunian, babaw ka sa lahat ng yon. Naku, may mga district minister, may mga resident minister, may hierarkiya. May CEO, chief na, executive officer pa. Antindi naman ng karapatan ng mga yon. Ano yan? Ano po yan? Yan po'y toxic na aral. Bakit toxic? Kasi yung kanilang mga mangangaral, mga spiritual abusers. Ina-abuse nila ang miyembro. Kaya ang mga miyembro, abused members. Ang aral na kanilang tinanggap, toxic doctrines. Pag toxic, nakakalason po yun, hindi natin dapat i-take po yun. Mamamatay tayo, mga kapatid. Bukod sa nabanggit na ng apostol na Pablo, ang mga dapat natin gawin para mapaghandaan natin ang ating future, yung panghinaharap nating inaasahan. Ano pa ang makapipinsala sa atin? Sapagkat ito yung isa ring toxic na aral. Pakinggan natin, mga kapatid. Itong babasahin ko yung Colossus. Next slide. Ito ay sinulat ng Apostol Pablo nang siya'y nakabilanggo rin. Ang sabi niya, kaya nga, wag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin o kung anong dapat gawin tuwing kapistahan. Pistahan o pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Sabi ni Pablo, wag na kayong padadala sa mga taong na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, kung anong dapat gawin tuwing kapistahan. Aba, ito'y Old Testament ito eh. Meron kasing mga mangangaral, yan eh, binabalik nila yung dati. Panahon na ni Yahusha, gustong bumalik sa panahon ni Moises. Kung narito ang Panginoong Yahusha, baka may ano yan. Baka sila yung pasermunan ng ating Panginoong Yahusha. Panahon ko na ito ah.
Namatay na ako para sa inyo. Ba't balik na balik kayo doon sa dati? Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong padadala. Kaya kahit sino pa nagtuturo, itim, puti, Pilipino o kung ano man ang kulay na nagtuturo, kailanmat itinuro niya ang Old Testament katulad ng kapistahan, Sabat na yan. Sabi ni Pablo, huwag kayong padadala sa mga taong yan. Bakit? Sabi ni Pablo sa 17, anino lang, foreshadow, anino lang ang mga ito nang inaasahan noon, panahon ng mga propeta, panahon nila Moises. Yung mga kapistahan na yan, araw ng pamamahinga, ano yan? Ang sabi, anino lang na ang mga ito nang inaasahan noon na darating at si Kristo ang katuparan nito. Natupad na po. Yung inaaninuhan ng pista ng pagsisimula ng buwan, araw ng pamamahinga, yan ay Sabat, yan pong mga kapistahan nilang 7 kapista at iba't iba pang kapistahan, umaanino yan sa pagdating ng Kristo. Dumating na ang Kristo, natupad na yung inaaninuhan, ba't balik ng balik karon sa dati? Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong padadala dyan. Magising kayo, mga kapatid. Hindi komot itinuro ng isang tao, paniniwalaan nyo. Ang paniwalaan nyo, hihigit pa ba yung mga taong yan, na mga Sabadista? Maaring tinatawag din ang kanilang samang iglesia ni Yahusya o ano paman, o kongregasyon ni Yahusya. Huwag kayong padadaya, sabi ni Pablo, sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaita ng sarili nyo at sambahin ng mga anghel. Pinaninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila ng pagyayabang lang. Pagyayabang lang Walang kabuluhan at gawa-gawa lang ng makamundong nilang pag-iisip. Nakikita ninyo. Ito na lang simple. Panahon na ni Yahusya. Bakit pa bumabalik sa panahon ni Moises? Di ba? Wala silang kaugnayan. Yan ang totoo. Yang mga yan, yung nangingili ng Sabat, mga kapistahan at iba't iba pang mga selebrasyon nila, panahon ni Moises, ang sabi, wala silang kaugnayan sa Kristo o kay Kristo na siyang ulo natin. Kita ninyo, sabi ni Pablo. Kaya may mga nagkiklaim na sila kay Kristo, pero sila hindi kay Kristo sapagkat hindi si Kristo ang kanilang ulo. Hindi ang Kristo ang kanilang ulo. Sapagkat ang kanilang ulo ay ang Kristo. Hindi na nila gagawin yan. Yung mga kapistahan na yan, kung ano-anong pang pinagsasasabi na kontra naman sa sinabi ng Panginoong Yahusya at ng mga apostol, hindi silang wika ang ulo ng Kristo. Siya ang nag-uugnay, ang Kristo ang nag-uugnay at nag-aalaga sa atin na kanyang katawan sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. Sa ganoon, lumalago tayo ng naaayon sa Diyos. Kaya ang pagsulong natin, ang ating progress sa paglilingkod, naaayon sa aral ng Diyos. Kaya nadadagdagan tayo ng kaalaman, ayon sa kalooban ng Diyos. Yung iba, ibinabalik sa dati. Huwag kayong padadala riyan. Hindi nila ulo ang Kristo. Sino ulo? Di yung CEO. Kaya nga siyang CEO Chief Executive Officer. Di ba? Isip ba yun? Hinihikay tayo bumalik sa panahon ni ang sabi pa nga ni Pablo, bumabalik kayo sa pagkalipin. Sino ang dapat ika nga ay mangili ng Sabat at kapistahan? Yung pong nabilanggo sa Ehipto. Yung mga taga-Israel noon na pinangunahan ni Moises, sila po ang dapat mangilin, hindi tayo. Mga kapatid, ano pa ang mga hadlang na ating pwedeng masagupa para tayo saggaan sa ating pagtatamo ng kaligtasan? Next slide, Roma. Ganito nakasulat, mga kapatid. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ng Kristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko, sabi ni Pablo, na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan
ng Kristo Yahushua na ating Panginoon, maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pamang o ano pang mga bagay sa mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano pang maaaring magiging sagabal sagwir sa ating pagtatamo ng ating kaligtasan? Ang mga pwedeng makapagpahiwalay sa atin. Ano-anong mga pangyayari at bagay na pwedeng magpahiwalay sa atin? Pagsubok. Ang iba'y nasubukan, nanlamig, humiwalay. Ang iba naniniwala, the world is flat. Napatunayan natin sa Biblia, ang mundo'y bilog. Ininsist niya yung kanyang paniniwala. No! Ang daigdig ay flat. Dahil doon sa pagsubok na subukan yung kaalaman niya, hindi siya sumuko sa kaalaman ng Biblia, ininsist yung kaalaman niya, ayon, bagsak sa pagsubok. Paghihirap, yung iba naghirap lang, iniwan ng Kristo. Hindi nila alam ang pagdating ng Kristo ay larawan ng paghihirap. Ipinanganak sa pasabsaban, di ba mahirap yon? Ang iba, nagdanas na ng hirap, ayaw na. Ano ba naman yan? Ano pa? Pag-uusig, tinakwi lang ng mga magulang dahil sa siya naging iglesia ni Yahushua. Ako lang pong solong iglesia ni Yahushua. Inuusig po ko ng kapamilya ko at mahal ko sa buhay. Kaibigan kong dati. Di bali musigin tayo. Basta tayo ay nasa panid ng katotohanan. Ano pa? Gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan. Lahat ng yan ay pwedeng magpahiwalay sa atin. Banta ng kaaway. Di ba? Kamatayan, panganib. Pero sabi ni Pablo, pananalita ito ng positibo pananaw at agresibo sa paglilingkod. Ang sabi niya, pero kahit ganitong kalagayan natin, kayang-kaya natin pagtagumpayin ito sa tulong ng Kristo na nagmamahal sa atin. Ang Kristo ang pag-asa natin. Kaya sabi kanina ni Pablo, ito ninyo ang inyong paningin kay Yahushua. Bakit? Sapagkat natitiyak ko, sabi ni Pablo, nakatuon kay Yahushua. Kay Yahushua ang tulong na manggagaling. Kaya ang sabi niya, sapagkat natitiyak ko na walang makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala. Kahit kamatayan man yan, buhay, anghel, anumang makapangyarihang espiritu, kasalukuyang panahon o hiniharap. Maging ang kapangyarihan, ibaba, itaas, kahit ano pang mga bagay sa mundo, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, pumirmi tayo. Sabi nga, to live is to suffer, to die is to rest. Ang mabuhay ay maghapunan. Alam ko hindi. Ang mabuhay ay magtitiis talaga tayo. To live is to suffer. Maraming tiisin sa buhay. To die is to rest. Ang mabuhay po ay talagang mahirap. Maaaring ngayon masarap pakiramdam natin, the following day, hindi maganda. Maaaring ngayon nakangiti ka, madalas nakangiti, pero sa loob, sabi nga, smiling sa labas, pero crying in the inside. Na umiiyak, tumatangis ang damdamin. Pero bilang Yahushua, ang ating pong perspective sa buhay, positibo. Kaya kahit naghihirap, nakangiti pa rin. Okay lang, ganyan ang buhay Di ba mga mahal kapatid? Happy tayo. Hindi sapagkat ang ating kinalalagay pabor sa gusto natin. Hindi. Happy tayo sapagkat may Kristo tayo. Huwag nating tignan ang nangyayari ngayon. Ang nakaraan, hindi na pwedeng ibalik. Ang ating nararanasan ngayon, hirap, pagsubok, kung ano-ano man yan, huwag makaapekto yan sa ating pong nilulunggati yung pagsama natin sa pagsalubong sa ating Panginoong Yahushua. Kaya, ang pag-asa natin ay kay Yahushua. Pag nahihirapan tayo, ay tumawag tayo sa Kanya, ipamamagitan niya tayo kay Yahuwah na ating Ama. Paano tayo tutulungan ng ating Ama?
para atin pong mapagtagumpay ng lahat at makamit ang gantimpala. Pakinggan natin. Next slide po. Ito nakasulat. Aklat ng Kawikaan. Sapagkat ang Panginoon o si Yahuwah ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at ng pangunawa. Akala ko ba, ministro, ang karunungan, kaalaman at pangunawa ay pareho lang? Magkaiba yan. Kaya nga kudlit, di ba? Katunayan, iba ang karunungan sa kaalaman, iba ang karunungan at kaalaman sa pangunawa. May karunungan kang at kaalaman, wala ka naman pangunawa. Di ba? Sapagkat ang karunungan at kaalaman, malalaman mo, magiging marunong ka pag kayo nagbasa. Di ba? Knowing is just simply knowing. Pero pag sinabing pangunawa, wisdom. Meron kang mabuti at matama at tamang desisyon. Di ba? Yan ang pangunawa. May kasamang talino. Di ba? Ang kalaman, mag-aral ka lang ng arithmetic, matututunan mo yon. Di ba? Pero iba yung wisdom. O iba yung kaalaman. O pangunawa, ibig ko sabihin. Iniingatan niya ang namumuhay ng matuwid. Matapat at walang kapintasan. Binibigyan din niya sila ng katagumpayan. Kung makikinig ka sa akin, malalaman mo ang dapat mong gawin, ang tama, matuwid at nararapat, sapagkat lalong lalawak ang iyong karunungan at magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan. Kapag nakakaunawa ka at marunong magpasya ng tama, yan ang wisdom. Yan ang pangunawa. Iingatan ka nito. Ilalayo ka ng karunungan sa masamang pag-uugali at taong nagsasalita ng masama. Pinili ng mga taong ito na iwanan ang magandang pag-uugali, sumunod sa pamamaraan ng mga nasa kadiliman. Mayroong ganyan. Iniwan yung magandang pag-uugali. Paano natin magagawa yung magandang pag-uugali kung nakabatay sa kalooban ng Diyos? Ibig sabihin, iniwan yung kalooban ng Diyos. Pagsunod sa kalooban ng Diyos, sumunod sa paraan ng taong nasa kadiliman. Sino yung mga taong nasa kadiliman? Alam na po natin yon. Marami po yan. Sino mang gumagawa ng labag sa kalooban ng Diyos? Sino mang nagtatanyag ng kanyang sarili na siya ay nasa pinakaitaas? Ayun ang mga taong nasa kadiliman. Sino mang magpresenta ng kanyang pasya ay imposible, hindi pwedeng magkamali, ay mga taong nasa kadiliman po yan. Marami. Ang sabi pa sa 14, natutuwa sila sa paggawa ng masama. Nako po. Di ba? Utos, mahalin ang kapwa. Utos, magpatawaran. Lalo malapit ng ang Santa Cena ng tawag o hapunan ng Panginoon. Di ba? Ang iba naman, magpatawad. Napatawad mo ba? Mahal mo sa buhay. Ilang Santa Cena nang nakararaan o kaya ay banal na hapunan ay hindi mo pa napapatawad yung mga mahal mo sa buhay o kapatid mo o mag-anak mo. Ano ba naman tapos magpa-participate ka sa pagtanggap ng tinatawag nilang Santa Cena? Sa atin ay Lord's Supper po yan. Di ba? Kailangan ay matuto tayo na magkaroon ng magandang kapasyahan. Sino yun ang makagagawa nun? Yung binigyan ng wisdom ng Panginoon Diyos. Nakakapagpasya siya ng tama, nararapat at matuwid. Tama nga naman, ba't ayaw akong magpatawad? Napakatindi na ba ng kasalanan nagawa nun? Lalo kung ina natin. Naku po, Diyos ko. Kung kailan pang tumanda ang isang ina ng pag-asa sa kanyang pagtanda, ang siyang gagabay at tutulong sa kanila ay ang kanilang mga anak. Siya pang nagtakwil. Masakit po yun. Napakasakit noon. Napakawalang utang na loob na anak sa kanyang magulang. Lalo sa isang ina. Hindi mapapalitan ang ating mga magulang, lalo ang ating ina. Mga kapatid, nag-iisa lang ang ating tunay na ina. Bakit? Dahil sa karangyaan, dahil sa kayamanan ay ipinagpalit mo ang iyong pagmamahal sa iyong ina. Mahalin natin ang ating ina. Kaya kayo, mga kapatid, na may mga ina pa kayo,
Mahalin po ninyo, mga kapatid. Magulang, tatay, nanay, mahalin natin. Mga kapatid po natin, mahalin natin. Maghari ang pagmamahalan, sapagkat yan ay wisdom na galing sa Diyos. Sapagkat pagka minahal natin ang ating mga mahal sa buhay, kapatid, maging mga nanguusig sa atin, yan ikangay wisdom, tamang desisyon. Bigay ng Diyos yan. Yakapin natin yan. Ating sundin yan, sapagkat yan ay matuwid sa harap ng ating Panginoon Diyos. Kaya kapag tayo po sa ating paghahangad na makasunod sa kalooban ng Ama, tayo po ay lubhang nahihirapan at halos hindi na makagulapay at nahihirapan talaga. Anong dapat natin gawin? Pakinggan natin ito sa aklat po ng awit o salmo. Ganyan ang ating mababasa, mga kapatid. Yahuwah, hinipo nyo ang aking puso na lumapit sa inyo, kaya narito ako. Lumalapit sa inyo. Huwag niyo po akong pagtaguan. Ako na alipin nyo, ay huwag niyong itakwil dahil sa inyong galit. Kayo na laging tumutulong sa akin. Huwag niyo akong iwanan at pabayaan, O Diyos ng aking tagapagligtas. Diyos na aking tagapagligtas, dinggin niyo, Panginoon, ang aking pagtawag. Kahabagan niyo ako at sagutin ang aking dalangin. Kapag nahihirapan na tayo, pagka tayo ay halos hindi na makagulapay, parang tayo'y magtataas na ng kamay at Ama, ayaw ko na. Hindi ko na kaya. Gayahin natin si Haring David. Bagamat nagkasala siya noon, nagbalik loob siya sa Panginoon Diyos at naramdaman niyang siya'y pinatawad ng Panginoon Diyos. Ang sabi niya, Yahuwah, hinipo niyong aking puso na lumapit sa inyo, kaya ako'y narito. Huwag niyo akong pagtaguan. Ako na alipin niyo, huwag niyo akong itakwil dahil sa inyong galit. Kayo na laging tumutulong sa akin. Huwag niyo akong iwanan at pabayaan, O Diyos na aking tagapagligtas. Dinggin niyo, Panginoon, ang aking pagtawag. Kahabagan niyo ako at sagutin ang aking dalangin. Yan ang paraan para tayo po ay magbalik lakas, para bumalik yung ating lakas sa panahon ng ating paghihina at sa panahon na tayo itanga ay talagang bagsak ang ating moral dahil sa kabiguan, kahirapan, karamdaman at iba't iba pang hadlang. Lumapit tayo sa Ama. Dulog natin sa Ama ang ating mga kailangan. Hindi nagsasawa ang Diyos na makinig sa ating panalangin. Hindi tayo pababayaan ng Ama. Ano pangako ng Ama? Pakinggan po natin ito sa aklat ng Jeremias. Ganito nakasulat. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo, sabi ng Diyos, at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at didinggin ko kayo. Kung lalapit kayo sa akin na buong puso, tutulungan ko kayo. Sabi ng Diyos yan. Buong puso na lalapit tayo sa Ama. Nakikita ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Sabi ng Diyos, tutuparin ko mga plano ko para sa inyo, para sa kabutihan ninyo. Plano para hindi sa ikasasama ninyo. Plano para bigyan kayo ng pag-asa, pagkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Kailan yun? Kung sa ating pagtawag at panalangin sa Kanya, buong puso, walang alinlangan, lalapit tayo sa Ama, nananalig tayo sa Kanya, tutulungan niya tayo. Subok po sa Diyos sa mga nagdaang buhay natin. Marami na tayong pinagdaanan sa edad natin ito, na muntik na tayong mamatay, muntik na tayong mawala ng pag-asa talaga. Pero nang tayo dumulog sa Ama at buong pusong nagmakaawa sa Diyos, kitang-kita natin, damang-dama natin
ang pagsagot ng Panginoon Diyos. Kaya si Yahuwah ay mawain. Ang Panginoong Yahushua, ito naman ang pangako niya, katulad ito ng isang babaeng naghihirap dahil sa malapit ng mga anak. Pero pagkasilang ng sanggol, nakakalimutan na niyang lahat ng hirap dahil sa kagalakan sapagkat naisilang na niyang sanggol dito sa mundo. Ganyan din kayo. Nalulungkot kayo ngayon, pero magagala kayo sa araw na magkita tayong muli. At walang sino bang makakaagaw ng inyong kagalakan sa araw na yon. Hindi nyo na kailangang humingi sa akin ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ano mang hingi ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at makakatanggap kayo para malubos ang inyong kagalakan. Yan ay tagpo ng ang Panginoong Yahushua ay malapit ng humiwalay sa kanyang mga alagad. Pinangakuan niya sila. Humingi kayo sa aking pangalan, sa aking Ama, ibibigay niya sa inyo ang inyong hinihingi sa Kanya. Ang kahirapang dinaranas natin ay itinulad sa babaeng naghihirap. Napakahirap ng buntis na mga anak. Kaya ang mga ina, dapat talagang mahalin. Opo. Sapagkat siyam na buwan kang nasa tiyan ng nanay mo, hirap ang nanay mo sa pagkilos. Hanggang siya'y panganak ka, halos mamatay-matay. Pero nakalimutan ng ilang mga anak, tinalikuran nang sila'y tumanda. Huwag po. Kailangan na tayo po ay maging tapat. Mahalin natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo yung ating ina. Masasabi natin lalo yung ina sapagkat mas maraming hirap sila. Kaya tayo habang naglalakbay sa mundo, maraming hirap tayong naranasin. Pero ang pangako ng Ama, lumapit kayo, tutulungan ko kayo, didingding ko kayo. At ang sabi ng Panginoong Yahushua, humingi kayo sa aking pangalan, tatanggapin ninyo ang inyong hinihingi. Kaya sa konting panahon na ating ilalagi sa mundo at natatanaw-tanaw na natin dahil sa kaguluhan na gaganap ngayon, lubhang malapit na po ang rapture, ang pag-agaw. Nakasulat po yan sa Biblia. Kaya anong dapat gawin ng mga iglesia ni Yahushua? Magpatuloy tayo sa kasiglahan tungo sa pagtatabo natin ng ating kaligtasan. Naway basbasan tayo ng Ama. Tumayo po kayo, mga kapatid, at tayo mananalangin sa Diyos. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Talagang gayon na lamang ang pagsinta mo sa amin. Sapagkat sa panahong ito, sa tanggapit hindi ng maraming tao, napakahirap na ang mabuhay. Napakahirap na, Panginoon, sa pagtaas ng mga bilihin at sa pagtaas ng mga presyo ng iba't ibang mga pangangailangan namin sa buhay. Kinakapos din po ang iyong mga anak. Dagdag pa ang mga sakit, mga kabiguan at iba't ibang mga bligalig na dumarating sa buhay namin. Salamat sa leksyong ito. Salamat sa mga aral mo. Binibigyan mo kami ng pag-asa. Hindi mo kami iniiwan. Lagi kang nandyan. Para kami po ay bantayan. Para kami sa panahon ng paghihina. Pinalalakas mo kami. Purihin ka, Ama. Sinasamba ka namin. Aming inihiling sa iyo ngayon. Kung maaari, Ama, kaawaan mo po ang aming mga mahal sa buhay. Hindi pa nila nakikita ang ipinakita mo sa aming mga katotohanan. Ama, parang awa mo po na sana'y bigyan sila ng pagkakataon na sila man po'y makapagsuri
Pahalagahan nila. Hindi ang mga bagay na panlupa, lahat ng mga bagay na ito'y mawawala. Iiwanan namin ang lahat ng ito. Ano ba ng yaman meron ng mga tao? Pero kami bilang Iglesia ni Yahushua, ang aming tanging yaman ay ang aming pananampalataya. Gawin mo kaming matapang sa paninindigan. Gawin mo kaming mananampalataya. At Ama, kung po pwede, ay patuloy mo pa kami buhayin sa kabila ng mga karamdaman namin. Sapagkat sumasampalataya kami, may mga dadatnang buhay sa pagdating ng Panginoong Yahushua sa alapaap para sa mga tinubos ng kanyang dugo. Alalahanin mo po ang isang katauhan. Maawa ka sa mga lugar na mga may digmaan, nakakaawa, bata, matanda, walang sinisino ang digmaan. Ama, maawa ka sanang magkaroon pa ng pagkakataon na magkaroon ng kapayapaan upang mabuhay pang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo at ang mga aral mo ay marinig nila. At mula roon, sila sana'y magkaroon ng pananampalataya upang makasama namin sa paglilingkod sa iyo. Inaasahan po namin lubos, inari mo pong aming panalangin, pinalakas mo lahat ng iyong mga anak sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo sa nuwang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong mga tagubilin po, mga kapatid. Please join us every Thursday, 10 p.m. sa Eastern Time, 7 p.m. naman sa Pacific Time, for our Bible study program called 1001 Berean Questions. Growing Up Yahushua can be viewed via YouTube and Facebook. Ang ating Lord's Supper po will occur on April 21st, anytime after the sun sets. Yan, -7 na yan, 7:24 p.m. Patuloy natin na ipanalangin ng lahat ng tao po sa buong mundo, lalo po ang mga leader ng mga relihiyon, na sila ay makapagdesisyon ng tama sa ikapapayapa pa kung maaari. Pero kung yan ay kalooban na ng Ama talaga, na katuparan ng kanyang mga salita sa Biblia, ay gawin niya tayong matibay sa pagharap ng lahat ng mga bagay na yan, at umaasa tayo ng ating kaligtasan ay pagdating ng rapture. At dumating man ang matinding kapigatian, wala na po tayo dito sa lupang ito. Hanggang dyan po at tayo natatapos. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkat yan na darating araw ng paghuhukom o kaya